Inilantad ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na walang magiging special treatment kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos itong kusang sumuko kasunod ng paglabas ng warrant of arrest. Ang warrant ay inisyu ng Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, kung saan 7 individual ang kinasuhan. Ayon sa DILG, 6 sa 7 akusado ang nasa kustodiya na ng otoridad at 1 na lamang ang patuloy pang pinaghahanap. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects, tinalakay rin ang Cabral Files. Dokumento ngayon ay nakasentro ng magkaibang pahayag mula sa DPWH kay Representative Leandro Leviste at mula kay Senador Dante Marcoleta. Para sa impormasyon, tunghayan ng ulat na ito. Mr. Chair, that was the report. That the soft copies of the files in the computer were forcibly taken. However, upon the request of former Undersecretary Cabral and her staff, na wag na pong palakihin yung issue, that is why we just maintained reports and the footages, but wala na pong ginawang further action on it. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may natanggap silang ulat na may alegasyon ng umano'y sapilitang pagkuha ng soft copies ng mga listahan mula sa Cabral Files. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong January 19 ngayong taon, sinabi ni DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III na ang impormasyong ito ay nakabatay sa mga ulat na kanilang natanggap. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi na pinalaki ang issue at walang isinagawang karagdagang aksyon. Matapos umanong hilingin ng kampo ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral at ng kanyang mga tauhan na huwag na itong palakihin pa. Dagdag pa ng kalihim, hard copy lamang ng listahan ng alokasyon kada distrito ang ibinigay ng yumaong dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste noong September 4 noong nakaraang taon. Kamakailang kinumpirma rin ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala siyang ibinigay na otorisasyon para ilabas ang naturang mga dokumento. Bagamat kinilala ng DPWH na authentic ang listahan ng alokasyon kada distrito, nilinaw ng ahensya na hindi pa beripikado ang iba pang dokumentong kasama sa Cabral Files. Ayon pa kay Bernabe, ang computer na pinanggagalingan ng mga file ay nasa kustodiya na ng Ombudsman at kasalukuyang sumasailalim sa forensic examination bilang bahagi ng naturang proseso. Samantala, nagpahayag ng opinyon si Senador Dante Marcoleta na hindi nararapat na isa publiko o ipaliwanag ni Representative Leviste ang nilalaman ng Cabral Files dahil wala umano itong kinalaman sa paghahanda ng mga dokumento. If the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the DPWH. He is not even a staff of DPWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. Iginiit naman ng kongresista na itinanggi niya ang alegasyon at ayon sa kanya ay wala umanong sinabi si Cabral o ang abogado ng pamilya nito na may naganap na sapilitang pagkuha ng nasabing file. Dagdag pa ni Leviste, hindi pa rin ganap na nailalantad ang buong nilalaman ng Cabral Files na may kaugnayan umano sa mga alegasyon ng irregularidad sa flood control projects. So the public can be assured that it's not solely reliant on my copy of the file because there are multiple groups that also have a copy of the file. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, umabot na sa higit 1.35 million ang voter registrants mula October 20 hanggang nitong January 18 para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Calabarzon ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng nakapagparehistro. Sinundan naman ito ng Central Luzon at NCR.
Samantala, maaari pang magparehistro sa anumang satellite registration sites o COMELEC offices mula Lunes hanggang Biyernes, magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagdaos-dos ng uson mula sa Mayon, patuloy sa banta ng Alert Level 3. Big time hike sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na. Mga pamilyang apektado ng bagyong Ada at Mayon, patuloy na nangangailangan. Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., walang special treatment matapos sumuko, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Alegasyon sa Cabral Files, itinanggi ni Representative Leandro Leviste. Pagsasapubliko, tutol si Senador Rodante Marcoleta. Voter registrants para sa BSKE umabot na sa higit 1.35 million. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.